Opisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada, tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada, tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Hello, good morning. Good morning sa ating lahat. So, welcome back tayo lahat ngayon sa ating channel, sa The Flyers TV. Kayo po ay nanonood muli dito sa Busina Arangkada. What is your stand? Let's make it clear. Welcome sa The Flyers TV. Ayan. Okay. Good morning muli sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan every morning. Alas 9 ng umaga sa Flyers TV nga po, sa mga katribo. Katatapos lamang ng proklamasyon ng mga nakaraang party list, mga winning party list na group sa nakaraang 2025 election. And congratulations to them, lalo-lalo na sa number 1 na Akbayan party list. So ayan. So congratulations sa inyong lahat. Tapos na yung election period at naway magsimula na tayo magtrabaho muli. Then sa mga patapusang termino, mga pa-closing na lalo din sa mga hindi na nagre-eleksyon or mga natalo at mapapalitan. So, sana ay magkaroon ng magandang turnover ng ating mga opisina, especially sa mga lokal na opisina sa syudad, sa probinsya, sa munisipyo. Dito rin sa ating kongreso at saka sa Senado. Sana ay magkaroon na po ng maayos na transition. And again, congratulations sa mga winning candidates natin, sa 12 senators, sa mga congressman, sa mga party list representatives, mga na-proklama na, at saka sa mga governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, at councilors na nanalo dito yung nakaraang election. So, congratulations sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes again, Mayo 20. Bisperas. Kapistahan ng Our Lady of the Annunciation Paris bukas. So, bisperas ngayon. So, advance happy fiesta dyan sa mga nag-celebrate ng kapistahan ng Anunsasyon. Lalo na sa ating kinalakan na parokya din dyan sa Bicol, sa Annunciation Paris of Bacon. So, happy fiesta sa inyo lahat bukas. So, sa gito mga Mayo, ang daming fiesta-fiesta kahit saan man tayo pumunta ng mga gilid-gilid. So, muli ito po inyong lingkod mga ka-flyers, ay inyong Coach Randy. Makakasama nyo naman sa loob ng 30 minutes. And dumako na tayo kaagad sa unang bahagi ng ating palatuntunan ngayong umaga, kung saan ito po ang trending news stories ngayon. Okay, dumako na tayo mga kapatid, mga ka-flyers, mga katribo, sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong umaga ng Martes. Ito pa rin po ang trending news stories ngayon dito lang sa Busina Arangkada sa The Flyers TV. Bibi Sara tagilid sa House Prosecution Panel ayon sa mga representative na nasa prosecution. Proklamasyon ng Duterte Youths at Bagong Henerasyon Party List, sinuspende ng COMELEC. BP Sara Carpio handa na sa kanyang
impeachment trial. Pilipinas, nanindigan na hindi ihingi ng pahintulot para sa ginagawang resupply mission dyan sa Ayungin Shoal. Bansang Germany at Pilipinas nagkaroon ng defense agreement. Pirmahan ng defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ayan, congratulations. Okay, dumako na tayo ngayon sa mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito pa rin sa trending news stories ngayon, ang unang bahagi ng ating palatuntunan, programang Busina Arangkada. Tuwing umaga po ng alas 9, araw-araw yan, dito pa rin po sa The Flyers TV. Dumako tayo sa detalye ng mga balita sa trending news stories ngayon. Vice President Sara tagilid sa House Prosecution Panel. Kumpiyansa si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na ang pagdagdag kina incoming Representative Laila de Lima at Chel Jokno sa House Prosecution Panel ay isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng kaso laban kay impeached Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Adjong na ang presensya ng dalawang prominenteng human rights lawyers ay malaki ang maitutulong sa aspetong legal at moral ng impeachment trial upang makakuha ng conviction laban sa Vice Presidente. With addition of incoming Representative De Lima and Jokno, we see the convergence and moral clarity and legal precision in our pursuit of conviction, sabi ni Adjong. Their presence brings not only valuable expertise but also a profound human rights perspective that elevates the quality of the entire proceeding. Dagdag pa ni Representative Adjong. Nakatakdang manungkulan bilang kinatawan ng mamamayang liberal si De Lima habang si Jokno ang Akbayan Party List sa 20th Congress. Simboliko niya ang pagsama ni De Lima sa prosecution panel, lalo't na dati siyang senador at justice secretary. Her inclusion in the more than strategic is poetic. It tells us that the advance of justice may be delayed but never denied. Dagdag pa ni Adjong. Habang si Jokno na may matatag na paninindigan bilang tagapagtaguyod ng human rights at commitment sa konstitusyon ay nangangahulugan di umano na magiging ang paglilitis laban sa Vice Presidente ay tungkol sa pagpapalabas ng katotohanan at hindi palabas lamang. Proklamasyon ng Duterte Youths at Bagong Henerasyon Party List, sinuspende ng COMELEC. Hindi na iproklama kahapon, Martes, ang dalawa sa mga nanalong party list sa nakaraang halalan 2025. Kabilang dito ang Duterte Youths na nakakuha ng mahigit 2 milyong boto ng mga Pilipino at ang BH o Bagong Henerasyon Party List na may mahigit 300,000 na boto. Dahil umano ito sa mga seryosong aligasyon o reklamo kontra sa dalawang party list group. Inaasahang dudulog sa Korte Suprema ang Duterte Youths ngayong araw, samantalang hindi umano naabisuhan ang BH Party List sa naturang reklamo kontra sa kanila.
Vice President Sara Duterte Carpio handa na sa kanyang impeachment trial. Guilty man o acquittal, handa na umano si VP Sara Duterte Carpio na sa magiging resulta ng kanyang impeachment trial sa Senado. Pero nag-iwan ito ng bloodbath remarks na ayon sa palasyo, ito ay isang violenteng pahayag mula sa isang bise na nawa raw ay isang figure of speech lamang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kung iyan naman po ang nais niya at talaga naman pong magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang po natin itong gumulong. Dagdag pa ni Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer Undersecretary. Pilipinas, hindi daw naninindigan na hindi ihingi ng pahintulot regarding sa resupply missions nito dyan sa Ayungin Shoal. Sabi sa balita, nanindigan ang Philippine government na hindi ihingi kailanman ng permiso mula sa China para ganapin ang mga resupply mission diyan sa Ayungin Shoal o tinatawag na Second Thomas Shoal. Ito po ay ayon sa National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Sa ginawang press conference anong nakaraang linggo, sabi ni Malaya, tinanong si Malaya regarding sa comment daw umano ng Chinese government sa patuloy at paulit-ulit na pag-i-claim nito sa West Philippine Sea or sa Philippine Territory na bibilangan ng Ayungin Shoal, at nanindigan nga po ang National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi sila hihingi ng approval or permiso para magsagawa lang ng resupply mission doon sa ating mga bantay dagat dyan. Dyan sa Ayungin Shoal. Doon sa barko ng Sierra Madre. Ayan. Ito, West Philippine Sea updates pa rin. Germany at Pilipinas nagpirmahan na ng kanilang mga defense agreement. Nilagda na nga po ng Germany at ng Pilipinas ang isang agreement sa pagitan ng dalawang defense treaty, defense group, mula sa Germany at Pilipinas sa ginawa nitong joint activity sa Manila. Ito po ay pagpapalakas ng alliance sa pagitan ng dalawang bansa, lalong-lalo na sa pagbibigay ng proteksyon sa ating mga katibigan dyan sa West Philippine Sea. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at ng German counterpart nito na si Boris Pistorius, an arrangement concerning defense cooperation in Berlin on Wednesday, agreeing to expand cooperation to include cybersecurity, defense, armament, and logistics, and the United Nations Peacekeeping and Department on National Defense. Okay, so yan po yung ipinalitan nila doon sa kanilang pirmahan ng kasunduan dyan na ginawa po sa Berlin, po sa Germany. Ayan. So, yan nga po ang naging ulo at detalye ng ating mga balita ngayong umaga ng Martes. Dito pa rin po sa The Flyers TV. Ito po ang trending news stories ngayon. So pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi. Ang bahaging ito nga pala ay hatid sa atin ng Salveo Barley Grass. Kaya kung hindi mo pa kilala ang Salveo Barley Grass, nahuhuli ka na sa balita. Ang Salveo Barley Grass po ay marami na yung napagaling na mga karamdaman. Ito naman ay matindi gaya ng cancer, ulcer, stroke, kidney failure, lahat na ng sakit, diabetes ay kaya kong pagalingin. Hindi naman po siya gamot. So, parang ito po isang food supplement na matindi magbigay ng repair system sa ating kalusugan. Kaya po kinoconsider natin yung Salveo Barley Grass
na very effective po na gamitin ano po para sa ating pag-regenerate ng ating katawan, especially na kung may nararamdaman tayo ng mga sakit-sakit sa katawan. Okay? Saving lives. Solveo Barley Grass. Okay, balik tayo din sa ating programa. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating Busina Arangkada. At pag-uusapan nga natin itong ating mga news stories, mga laman nitong ating news stories ngayon. Kasi natutuwa tayo dito. Oh, tawa. Ito kasi yung kahapon, proklama na yung mga party list system or representative na iproklama na ng COMELEC bilang yung tumatayong National Board of Canvassers at saka dalawa nga po sa party list ang hindi na iproklama ay kinabibilangan po ng Duterte Youth Party List at saka nung HB or BH Party List or Bagong Henerasyon Party List. So, ang nangyari po kasi dito ay meron po itong kaso na dalawa na pending case dyan sa COMELEC na hindi pa nare-resolve. Kaya nga po ang sabi ng Duterte Youths at saka ng BH Party List na hindi ito hadlang para iproklama sila dahil sila ibinuto nga ng taong bayan. Especially na yung Duterte Youths na nakakuha ng halos 2 milyong boto. So, yan po yung naging issue kahapon. At inaasahan natin na ngayong araw nga po ay dudulog na sa Korte Suprema ang Duterte Youth sa pangunguna ni Cardema. Pupunta sila dyan sa Korte Suprema para hilingin na sila po ay payagang maiproklama ng COMELEC para naman sila ay makapagsimula ng kanilang trabaho bilang mga representative ng mga constituent na mga bumuto sa kanila. Dahil nga po yung Duterte Youth ay nakakuha ng 2 milyon na higit na boto, so sila po ay entitled sa 3 upuan diyan sa Kongreso. Nilinaw naman ng Duterte Youth ng kanilang adhikain daw bilang isang party list diyan sa Senado, sa Kongreso ay para labanan daw itong pagre-recruit sa mga kabataan para maging miyembro ng makakaliwang grupong NPA. So yun daw pang kanilang nilalabanan dyan at wala naman silang ibang politika na kinabibilangan or kinikilingan. Talagang gusto nilang mapaganda ang buhay ng mga kabataang Pilipino. So, hanga naman tayo dyan sa paninindigan na yun. At nawa nga ay kahit na Duterte Youth ang pangalan ninyo, huwag kayong magpagamit sa Duterte na grupo ng mga politicians. So, you are representing Duterte Youths. Ito yung Duterte Youths na ito. Hindi naman ito ibig sabihin ng Duterte Youths maka-Duterte talaga. Ang ibig sabihin ng Duterte Youths kasi, sa pagkakaintindi ko, although, nung panahon ni Duterte, talagang focus sila sa Duterte, mga DDS ito. Pero, habang tumatagal, pinapanindigan na nga nila na hindi lang ito basta Duterte Youths. Sila yung grupo ng mga kabataan na ang kanilang pinaglalaban ay nag-ugat doon sa pinaglalaban din ni dating President Rodrigo Duterte. Na ang kabataan dapat pangalagaan, na ang mga sumisira sa kinabukasan ng kabataan ay dapat na kalaban o labanan natin. So yun daw pinaglalaban nila. Nawang ay totoo ngayon. Kaya lang, kung makita mo sa mga post kasi dito ng Duterte Youths, ang kanilang mga member ay matatanda, yung mga nagboto sa kanila, matatanda na DDS, So, hindi natin masasabi na kabataan niya talagang nire-represent nila. Kaya sa pagkakalam kasi ang party list system ng Pilipinas, nire-represent dito yung mga sektor na unrepresented. Ibig sabihin, sila yung mga sektor sa ating lipunan na hindi nire-represent sa ating kongreso. Gaya ng for example, ang mga ETA, an ethnic group. So, may congressman dyan sa kanila, pero hindi naman nire-represent as a whole ang mga ETA lang doon sa grupo na yon or ng congressman nila. Kasi yung congressman na in-elect natin per district is a political body yan. So, yung buong nasasakupan niya ang kanyang pinaglilingkuran kung anong pangailangan yan. Pero, specifically sa mga ETA, wala, hindi nakafocus doon. Kaya, ang mga ETA pwede magkaroon ng sarili ng party list. Para pag sila ay nanalo dyan, yung kanilang mga concern, maidudulog din dyan sa Kongreso. Or kagaya natin, tayo ay isang empleyado ng call center. So, bilang call center, wala pa po ako nakitang party list
na inire-represent talaga yung call center. Kaya kung tayo ay pala rin, pala rin tayo na marinig ng ating mga kasamahang call center agents, tayo po ay mag-organisa ng ating sariling grupo at party list para mayroong nag-aalaga sa mga call center agents. Kasi nga, pag sinabi mong call center, ang papasok sa isip agad ng mga tao, matindi to, malaki ang sahod dito, grabe to, ang tindi. Mayamanin, madaling umasenso, pero kabaliktaran po ang katotohanan pag ikaw ay call center agent. Kasi naging trabahante naman tayo or empleyado tayo sa mga bangko, sa opisina, at sa iba pang empleyadong mga kumpanya. Pero, ikumpara mo yung pagiging call center sa mga kumpanya na natrabahuhan natin. Ibang-iba talaga. Doon sa kumpanyang pinanggalingan ko, ang bilis ng salary increase. Pag nag-announce ang gobyerno ng salary increase na ganito, pinapatupad yan kaagad. Maliban pa yun sa company own policy na mayroon din sariling salary increase ang company, which is based on your performance. Ang problema dito sa call center, meron din itong performance-based na salary increase. Ang problema pag ang DOLE ay nag-announce ng increase, hindi ito kasali na call center. Ang tanong natin, sila exempted? Exempted ang call center sa mga salary increase? Ipare-pareho tayo ng lugar na inuuwian. Pare-pareho tayong ang bilihin ay pare-pareho ang presyo, pare-pareho ang living style natin. Tapos pagdating sa salary increase, ang call center hindi kasali, exempted, kasi akala nila laki daw ng sahod ng call center above minimum. Sa offer mo lang yun makikita na above minimum, pero pag nandiyan ka na sa actual na trabaho, may mga mitigations na tinatawag. Ano mitigation tinatawag? Yun sa sabi mo, coach. Bigyan ko kayo ng idea. Di ba call center ka, tawag ka ng tawag, sa US ang account mo. Tapos, ang pasok mo, panggabi, di may night differential yan. Diyan pa lang sa night differential na yan, talo na tayo. Bakit? Magkano lang yung night differential ay binibigay nila? Di ba? Ang ibinibigay nila sa night differential is yung oras ng calls mo lang. Kung 10% man yan, 10% lang. Ang problema dyan, kung ang pasok mo, for example, alas 9 ng gabi ang pasok mo, 8 hours yan, di ba? Hindi kasama yung lunch time, di 9 hours. So, mag-count off tayo ng mula 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, kung alas 9 ang pasok mo, alas 6 ang uwi mo, alas 6 ng umaga. So, 9 hours yun kasama yung lunch. Ang problema ang lunch ay hindi kasama sa binabayaran natin doon. So, kapag ang lunch, ay nagamit mo na, hindi yun ba yan, di ba? Tapos, umuwi ka ng alas 6, ang counting noon ay 8 hours, di ba? So, buo yung araw mo na 8 hours na may bayad. Ang problema, yung sasabi nating mitigation, in between hours, mula alas 9 hanggang alas 6, maliban sa lunch na walang bayad, minsan meron pang tinatawag na extra lunch. Pag sinabing extra lunch, tinitingnan nila kung maraming pumapasok na calls. Pag maraming pumapasok na calls, sige, patayan yan, mamatay ka na sa kakasagot na mga tawag. Pero kapag wala namang pumapasok na calls, mamatay ka na rin sa gutom kasi may extra lunch. Dalawa na yung lunch mo, 2 oras na. Pag sinabing lunch pati, walang bayad yon. Kaya yung 8 hours mo na pasok, nagiging 7 hours na lang. So, yun po yung babayaran ko. 7 hours na lang yung pasok mo. Pumasok ka pa ng 9 hours, tapos 7 hours na lang yung babayaran. Yung 2 hours, parehas lunch. Yung sitawag nating mitigation. So, hindi ba ito nasisilip ng ating gobyerno, ng ating labor department, ng ating mga kongresista, ng ating mga senador? Puro na lang ba kayo dyan impeachment trial? Puro lang kayong pagnanakaw? Puro lang kayo droga ang topic nyo? Yung kabuhayan namin, itong salary increase, itong trabaho namin, itong call center, di nyo kayang atupagin? Wala kayong balak na silipin? Abay! Gumising-gising naman kayo, magtrabaho kayo dyan sa kongreso. Ang dami niyong nire-represent na kung ano-ano, wala mo yung ginagawa, pasahurin kayo ng bayan. Pinaglalaroan nyo lang yung pondo ng bayan, pinaglalaroan nyo yung taxes natin, tapos hindi nyo kayo matulungan ng diretsahan, di ba?
dapat nasisilip yung lahat yun. Yung sinisilip yung puro personal, mga droga na yan, ICC na yan. Hayaan nyo yung makulong, pero huwag nyo nang pagtalunan. Ikaw, senador ka, huwag ka nang mag-abogado pa, may sariling abogado yan. Trabaho mo, trabaho mo. Diba? So yun ang problema natin sa mga senador sa congressman natin. So araw-arawin natin ito na problema natin dito sa call center kasi grabe ito. Itong Duterte youth na ito, kung ito yung makaupo, hinahamon natin ang mga ito na baka makatulong natin na silipin itong industry ng business process outsource, yung BPO o yung call center industry ng Pilipinas. Kasi napag-iiwanan na talaga tayo ng ibang bansa. Kaya kung may nakikinig dito na pamilya ng call center, maglagay kayo dyan ng comment sa ibaba kung agree kayo sa sinasabi natin na yung call center agent or yung call center industry dito sa Pilipinas, napag-iiwanan na nga talaga. At hindi totoo kung ikaw ay call center agent, hindi totoo na malaki ang kinikita, malaki ang sinasahod dahil nga sa mitigation. So maraming violation sa labor kung tutuusin, kung sisilipin mo. Kaya nanawagan tayo dun kay dating senador Mar Rojas. Si Mar Rojas kasi ang ama ng call center. Baka naman ay may tutulong ka, Senator Mar Rojas. Ipasilip mo to sa mga senador ngayon nakaupo. Baka may idea ka kung paano tayo matutulungan. Kasi maganda yung trabaho ng call center, very secure sana. Kaya lang, pagdating sa kitaan, ang baba ng kitaan. Tapos para kang pakyawad, daig mo pa yung repacker Daig mo pang repacker, bakit? Yung sabi ko pag walang pumasok na calls, extra lunch ka, mag-dance ka muna, kakakain mo pala ng lunch, magla-lunch ka na naman. Kung wala lang sinasahod, magla-lunch ka na naman. Diba? So yun po yung nangyayari sa isang call center. Hindi ko lang alam kung ganun din sa iba. Kung hindi mo ito nangyayari sa iba, na walang extra lunch, may tinatawag sila na BTO or voluntary time off. Pag sinabing BTO, dahil walang pumapasok na calls, pumasok ka alas 9, alabas mo alas 6, labas na kayo ng mga alas 4, di may 2 hours ka na na wala ng duty, hindi na yung counted. Kasi pinalabas ka yung maaga Pero BTO daw. Ang BTO sa iyo yung kumpanya, hindi ikaw. Di ba ga? So, yun yung isa sa mga kalokohan na nangyayari sa ating mga call center firms. So, dapat ito ay nasisilip ng ating mga congressman at ng senador. Hindi puro kayo dyan, politika. Okay naman yan, impeachment. Kasi kung meron naman talang kasalanan na ginawa si Vice President Sara Duterte, dapat niya ikulong. Dapat niya hindi lang impeach niya ikulong kasi ang Pilipino nga nagnakaw lang ng mangga kinulong yun na yan BP yan nagnakaw ng pera ng tax ng bayan diba? Ang kagandahan dyan kay BP Sara kasi nag-disburse siya ng pera, pinangalan niya sa mga taong hindi existed sa sa PSA tulad ni Mary Grace Piatos. Ikaw bilang Pilipino, papayag ka yung pera mo dinisburse sa isang taong hindi naman nag-exist. Para sa kanila mapunta yung pera. So parang ganun yung nangyari dyan sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Dapat ganung klase ng official, dapat hindi yan pinapatawad. Sinasampulan na yan, kinukulong na yan, pinapatalasik na yan kaagad-agad. So desisyon na nyo na kasi naanta, huwag yun ang patagal yung impeachment. Paglatag ng ebidensya, impeach agad. Tapos na, wala nang dagdag kuskus balungos. Kasi betrayal of public trust. Kahit piso pa ang hinakaw mo, piso pa ang disburse mo sa pangalan na hindi naman totoo. Okay, kasuklong-suklong naman yan, tarantaduhan ang ginagawa natin dyan sa gobyerno. So, ayan, mga kapatid, mga kabarkada, mga katropa, mga kamag-anak, mga kapamilya, mga kapuso at mga katribo, tayo po ay patapos naman ng oras, 30 minutes, ang bilis-bilis ng oras, hataw-hatawin natin to everyday. So, subaybayan natin yung gaganapin na impeachment trial, kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin, di pa naman tayo nagde-decide kung ano ba talaga guilty or not. So, depende yun sa mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. At hamunin natin ang depensa na galingan nyo din kasi para mapabilis. Kasi inaantala yung ibang serbisyo ng gobyerno dahil dyan sa inyo. At saka wag nyo nang pairalan yung personal. Walang kaibigan. Marcoleta, wag mong panindigan yung sinabi mo nung nagkandidato ka na ikaw ang magiging abogado ni Vice President Sara Duterte. Senador ka na ngayon, panindigan mo ng tama. Kung nakita mo din na may mali talaga,
sa ginawa ni BP ay magboto ka na palayasin siya dyan sa opisina. Tapos yung nireklamo mo na baka nagkukurakot din ang presidente, imbestigahan mo na lang yan. Puro kadakkat dyan. So hamon na yun. So again, ito po ang inyong lingkod. Ito po si Coach Randy. Tayo po ay magsama-samang muli. Bukas, alas 9 ng umaga, dito pa rin sa Busina Arangkada. Dito sa The Flyers TV. Coach Randy po. Busina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga raw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na!